Okay, so ayan na po. Let's start. Alright, so syempre po, we will discuss bookkeeping. So we need to define what is bookkeeping. So bookkeeping is the process of recording financial transactions of a business and is part of the process of accounting. So we cannot say na magkaiba po yung bookkeeping saka yung accounting since yung bookkeeping po is merely a part of the process of accounting. So, it is said to be the procedural implementation ng accounting kasi nandito po kay bookkeeping yung mismong recording, yung mismong core activity ng accounting. So, nandun po sa kanya na kay bookkeeping kaya siya po yung procedural implementation of the accounting because all of the process na kailangan po ng accounting happens during a bookkeeping process. Okay, so it involves identification, classification, and recording of financial data. So primarily, this last description or definition of bookkeeping is the process itself. So ito po yung gagawin natin. Ito yung i-aim natin, na gagawin natin at maiintindihan natin once we finish ito pong ating day 1 na bookkeeping topic. Okay. Then, if we have bookkeeping, syempre meron po tayong bookkeeper. So, yung bookkeeper, sila po yung person behind the bookkeeping process. So, they are responsible to record and keep the data of financial transactions. So, sila po yung may main responsibility in the recording and in the maintaining of the financial transactions. So, they are also responsible for maintaining the books of accounts of the business. So, yung books of accounts naman po ng business, dito po natin sinusulat or dito natin makikita yung mga financial transactions. So, itong mga financial transactions na to, these are the valid transactions that happens in a business. So, these are transactions na can be classified as a day-to-day business transaction. Ito rin po yung mga transactions na pwede pong ibigay sa inyo if you are aiming to have a client, either local or international. Ito po yung kailangan nyo i-secure coming from them. Kasi po yung bookkeeping process will start with a financial transactions. Kung wala pong financial transactions, we cannot book or wala po tayo i-maintain na mga books of accounts. Kasi yan po yung laman ng ating mga books of accounts. Okay. So, ayun. So, yun na nga, di ba? Ang main responsibility of a bookkeeper is to maintain the books of accounts. Ano ba yung mga books of accounts na yan? Anong itsura niyan? So, we will be discussing muna on the Philippine setup, but most likely, meron din naman po nito sa international na setup. Okay, so let's understand first what are the types of books na pwede pong i-maintain ng isang bookkeeper. Okay, so ito po, Philippine setup po siya. However, it is also applicable or available din naman po yung iba sa international setup. So, sa Pilipinas po, we have 3 types of books na pwede po nating i-maintain. Either lang po dito sa tatlo na to yung i-maintain po natin. So, una, we have the manual. Then, pangalawa po, we have the loose leaf. And third one is we have the computerized. For the loose leaf and for the computerized, so ito po yung kadalasan po na ginagamit internationally. Okay, so yan po yung kadalasan na gamit po nila. However, sa atin po dito sa Pilipinas, marami pa rin po talaga ang nagmamanual. So let's discover each one of them at paano po natin sila pwedeng gamitin if we will have a chance na ito po yung isa sa mga books na kailangan nating i-maintain as a bookkeeper. So, ito po. So, this is the manual type of books. Ito po yung kadalasan po common dito sa atin sa Pilipinas. So, if you are familiar, baka nakikita nyo na po siya in one way or another sa mga, kung saan man pong mga business or kung saan man pong mga establishment or sa mismong company where you work with. So, yan po yung ating manual.
So, ano po ba yung manual type of books? So, this is the traditional journal, ledger, and columnar books na pwede po nating mabili sa bookstore and office supply store. So, recording po dito sa ating manual books is handwritten. So, kaya tayo lang po talaga ang nagme-maintain ng handwritten. So, this is the most popular type of books of accounts for small enterprises. Ngayon po, kasama na si micro because of the ease of doing business here in the Philippines. Pero wala pa naman pong revenue regulation regarding that. Bago po yun na law na naipasa po. So, kasama na po yung micro enterprise. May category na po tayo, micro, small, medium, and large. Dati po kasi small, medium, and large lang yung nire-recognize po natin, lalo na po si BIR. But now, nagkaroon na po sila ng restructuring dito po sa Pilipinas. So, we have micro, small, medium, and large na po. Okay, so, kasi nga po, ito yung less cost, saka easy to register with the BIR. So, kailangan nyo lang po magdala ng libro, yung pinakita ko po kanina. If you will have a client, dito po, locally, kailangan nyo lang po ng libro, dadali nyo lang po yun kay BIR together with the form ni BIR, then you can register now your manual books. Handwritten po ang pagsusulat po dito or pagre-record, and as much as possible, i-omit po natin or iwasan po natin na magkaroon ng error or ng mga bura. Kasi si BIR, yun, masyado siyang sa Philippine setup po si BIR po kasi may trust issue siya. Hindi, para po kasi sa kanya, if there are erasures, there might be manipulation of data, or merong fraud, or meron tayong hinahide sa kanila, yun po yung mga thinking po nila. Although, minsan, di ba, hindi naman po natin may iwasan, lalo na hindi po ay inaalaw ni BIR o hindi niya po tinatanggap na pencil yung ipapangsulat po natin dyan, but BIR only approves na ang gamitin po natin sa pagre-record or sa pagsusulat po dito sa ating manual books is pen po. As much as possible, hindi yung mga tech pen or sign pen na bumabakat po sa likod kasi talikuran po yung pagsusulat dito sa ating manual books. Okay? So, this is kadalasan po kapag newly registered, ito lang naman po yung ginagamit. Then, if kayo po is magiging virtual bookkeeper and you need to register your own profession, ayan. So, kayo po ay kailangan na rin po mag-keep ng mga books. And, kami po, ang suggestion na lang po namin sa mga freelance lang naman po kayo, manual books na lang po yung inyong gamitin. Usually naman, dalawa lang yung binibigay ni BIR dyan. We will discuss later po. Okay, so this is the manual books. Next, we have the loose leaf type of books. So, dito po sa Pilipinas, pag sinabi nating loose leaf type of books, ganito po. Ito po yung output natin. Meron po tayong hard-bounded, printed na mga libro. So, as compared to the manual, si manual meron talaga siyang sariling libro, doon tayo magsusulat. Si loose leaf, printed and hard-bounded. Hard-bounded po yung kailangan natin. Okay, so ano po ba yung loose leaf type ng book? So, this is a printed and bounded journals, journals and ledgers. Then, the recording of transactions can be done using Microsoft Excel, accounting system or software, or any computer-aided application. So, dito po sa atin sa Pilipinas, we are using other means na computer-aided po. Hindi tayo magsusulat kapag loose leaf yung type ng books po natin. And at the same time, we need to have it printed and hard-bounded. Na yun po yung katunayan that we have our business transactions and that we are maintaining the books of accounts under loose leaf type of books. Sa ibang bansa po, they are not required to have it printed and bounded, but they can use any computer-aided application. Ito po, ina-apply po siya aside from the BIR forms na kailangan po nating i-apply here in the Philippines, kailangan din po natin na mag-supply ng mga data katulad po ng kung ano yung gagamitin natin. Are we going to use Microsoft Excel? Are we going to use accounting system or software? Pwede po kasi, lalo na po yung mga simpleng accounting system or accounting software katulad po ng Xero saka ng QuickBooks na papag-aralan nyo po on the next days.
then any computer-aided application kasi meron pong mga spreadsheet outside Microsoft Excel na pwede pong gamitin. So, pwede po yun. Kailangan nyo lang pong i-inform si BIR what type of recording yung gagamitin po ninyo para sa inyong loose leaf type of books. And at the same time, you need also to furnish them yung mismong format, kung ano yung magiging itsura ng journals sa kanang ledger po ninyo once you use this loose leaf type of books. Aside from the format, BIR also will require you to have a sample printout. So, meaning pag sample printout, meron na po siyang laman, meron na po kayong ma-generate ng journals at saka ng ledgers sa kanila. So, kung yung manual books kanina, as I've mentioned, dadalhin nyo lang yung BIR form, then together with the books, with the actual books, registered na kayo kay BIR. You have now your books. Pero dito sa loose leaf, ayun, medyo marami pa po siyang pagdadaanan and at the same time, it is also subject for approval kasi po, automatic lang po ang pwedeng gumamit po ng loose leaf type of books is yung mga large corporation, large corp, tapos, sino pa ba? Sino pa ba? Yung mga large taxpayer, ito po yung tinatawag po na mga yung mga TAMP, yung mga top withholding agent, yun, sila po yun. So, sila po yung automatic kailangan mag-loose leaf type ng books na. Pero kung hindi ka pa po under nitong dalawa na to, but you want na gumamit po ng loose leaf kasi marami kang transactions, ang hirap kapag susulatin mo lang, nakakapagod, yun. And it takes time. And at the same time, gusto mo na makip track agad yung iyong business transactions, kaya gusto mong gumamit na ng Microsoft Excel, pwede ka naman po, kasi nga subject for approval naman po ito. So, lalagay mo lang doon na reason kung bakit gagamit ka po ng loose leaf type is because of the voluminous transactions that you want to handle, or sabihin mo you want to automate something about your business. So, yun po. Subject naman po yan for approval. BIR will let you know kung mag-a-approve po kayo na gumamit po ng loose leaf type of books. Hanggat hindi pa po kayo ina-approve, you cannot change or you cannot use the loose leaf type of books. Pag hindi pa po, sa manual pa rin po tayo. Okay, kasi yun po yung laging entry level po kapag tayo ay new registrant or tayo po ay mga new registration business. Alright, so that was for the loose leaf type ng libro. Okay, next naman po is the computerized. So, sa iba pong bansa, kahit maliliit lang po na mga business, they are using a computerized type of books. Ito na yung pinaka-common po sa kanila. Okay, so yung computerized type of books, transaction in this kind of books are being recorded with the use of computer applications that are designed for faster and accurate recording of transactions. So it is also known as CAS or Computerized Accounting System kasi nga po nakakonekta na. Lahat po is nakacentralize na po dun sa inyong accounting system. And it should be registered with the BIR for them to review the software's accuracy and capacity in recording transactions. For the computerized type of books, hindi lang po CAS or hindi lang po mga accounting data yung pwede po natin gawin dito. You can also link yung inyong mga PO or yung inyong purchase order. You can also link yung inyong pong yung cash register machine or yung inyong point of sale terminal or POS para makapag-generate ka ng OR. And you can also link your sales invoices para makapag-bill or makapagbigay ka ng billing statement sa iyong mga client. So, all in all, lahat po yan is papasok dito sa ating computerized accounting system. So, once you have your CRM or yung POS po ninyo, ito po, kailangan din po siyang separately ma-register po kay BIR. So, medyo tedious lang po yung pag-a-apply or pagpaparegister ng isang computerized type of books. Kasi ito pong computerized accounting system po ninyo, kailangan mo siya i-register kay BIR. Lahat po, yung license,
Ayun, okay lang naman daw po sa iba. Okay, so yung license po ninyo ng computerized accounting system or yung subscription nyo, kailangan po yung specific na description, saka yung mga specs ng mismo accounting software, kailangan din po yan ni BIR. So, medyo yun, kailangan alam nyo po lahat about your computerized accounting system. Then, pagdating naman po doon sa inyong cash register machine and yung POS po ninyo, you need to do yung process, paano siya malilink or paano siya mariread sa inyong accounting system. Kumbaga parang paano nyo po siya masisynchronize papunta po dito. So, kailangan nyo po ma-provide din kay BIR. Tapos, kailangan nyo rin po ma-provide kay BIR yung serial number ng CRM, ng POS po ninyo. Sino po yung inyong sino po yung seller or kung kanino niyo po siya nabili, manufacturer, yun po, kailangan din po siya. So, medyo madami. Yung output ng inyong accounting software, output po ng POS o ng CRM ninyo. Papakita niyo po kung ano itsura niya. Then, you need also to register it with BIR para valid or legit po yung mga output ng inyong CRM or ng inyong POS. So, yun. Ganun po yung kahirap yung pinagdaanan po ni SM, ni Robinsons, ni Ayala, bago po sila makagamit po ng CRM or ng POS po nila. Okay, so kailangan authorized po yan na magamit ni BIR, approved po ni BIR kasi po, once na tayo po ay gumagamit niyan and nakalink po yan sa computerized accounting system po natin, magkakaroon po tayo ng violation. So, dito po sa Pilipinas, marami po tayong violation, marami tayong mga penalty, marami tayong mga non-compliances na pwede pong makita sa atin ni BIR. So, we must be watchful po para doon. Pero meron naman pong iba na nagamit sila ng CRM saka ng POS, pero hindi nakalink dito sa kanilang accounting software or accounting system, okay lang po. Pero hindi sila part ng computerized na type of books. Possible, doon po sila sa loose leaf type. So, baka ginagamit lang po nila to just to have yung kanilang inventory, kasi dito po pwede talaga siyang magamit sa inventory system yung CRM sa POS mo. Kasi once na na-punch mo siya or na-declare mo siya na sold or nabenta mo na siya, automatic babawas sa inventory mo. May mga ganun pong nakaprogram na POS or na mga CRM. Cash register machine po yung CRM po tapos, pero separate yung recording nila. Parang mag-generate ka ng sarili mong or ng hiwalay mo na report coming from CRM sa POS for the inventory and sales purposes, but the other transactions, maintain mo siya dun sa kabila, sa loose leaf type. Pwede naman po yon. Pero kapag po nilink na natin si CRM sa POS dito sa ating computerized accounting system, tayo po is under the computerized type of books na. And kailangan po, yun din yung ating registration ng ating mga libro. Okay, so sa atin po kasi 'di ba si BIR, meron po silang bisita, yun po yung pagbisita, yun po yung tax mapping. Kaya yun po yung iniiwasan po talaga natin kasi ayaw din naman natin syempre po na magkaroon ng penalty sa mga non-compliances. Okay, so yun po yung mga types of books natin na mine-maintain po natin. So any question po sa mga types of books? Alright. Ayan. Thank you po sa pag-confirm. So, if we know what are the types of books yung ating pwedeng i-maintain, mamimili lang po tayo, manual, loose leaf, or computerized. So, let's now have a discussion about the books of accounts. Kasi ito po is mga type lang po ng libro. Pero ano-ano yung mga books of accounts or ano-ano yung mga libro na dapat po nating maintain using either of the three. Okay, so ito na po. So, generally po, we have 6 types of books of accounts. Anin po yung libro na meron po tayo. Okay, so let's start first with the general journal. So in general journal, this is referred to as the book of original entry.
It records business transaction in order of date using the principle of debit and credit, and it is also called the books where the daily transactions are being recorded. So, yung day-to-day transactions natin, dito po natin siya pwedeng i-record sa ating general journal. Siya po kasi yung, kaya nga general. So, siya po yung pinaka-general na libro kung saan pwede natin pagsama-samahin lahat ng daily transactions natin. So, yung atin pong pagre-record dito sa ating general journal should be on the order of the date using the principle of debit and credit. So, we are recording or we are making our journal entries sa ating general journal using debit and credit. Tapos, in the order of date po siya ha, kung kailan po nagyari yung ating transaction. Hindi po tayo pwedeng magre-record tayo March 1, tapos March 5, then March 3, March 2. Hindi po pwedeng ganon. So, from March 1 until March 31, ganun po yung sequence, ganun po yung order ng pagre-record natin ng ating transaction sa General Journal. Okay, so yan po, pwedeng ito lang yung ibigay po sa inyo. Okay, then next is we have the general ledger. So, in general ledger naman, this refers to the book of final entry. Bakit? Kasi it summarizes all the journal entries of an account to get the ending balances. Basically, ano po yung laman ng general ledger natin? Galing lang po yan sa ating mga journals or sa ating general journal. It summarizes, meaning pinagsasama-sama lang po natin yung mga magkakapareho na transactions. Halimbawa po, meron tayong cash transactions. So, lahat po ng cash transactions, debit man yan, or credit, pagsasama-samahin po natin yan sa ating general ledger. So, lahat po yan pagsasama-samahin. Tapos, ibang transactions, same pa rin po, magkakasama pa rin po sila. So, pinagsasama-sama lang natin yung magkakapareho natin dito sa ating general ledger, and our source is our general journal or other journals na meron po tayo. Okay, kasi aside from the general journal, meron po tayong ibang mga classification ng journals natin. Sige, tignan po natin, ano-ano naman po kasama pa rin po yun sa type of books natin. What are those other journals that we can maintain or we can have for our business transactions? Ito po. Okay, so we have here yung cash receipt journal. So this is a special journal used to record cash sales and or collection of receivables. So ito daw po, from the word itself, cash receipt, so, everything involves cash sales, or collection ng receivable mo. Collection of receivable is yung pautang. Kapag nakakolekta ka, dito mo po yan ilalagay sa iyong cash receipts. Kapag nagkaroon ka ng cash sales, dito po yan ilalagay sa cash receipts. So, everything that you receive na cash, dito po yan lalagay sa ating cash receipt journal. Yung iba po, ang tawag po dito is cash receipt books. Pwede naman po kasi this is a books of account, or minsan tinatawag po nila na books of cash receipt. In-acronym ko na lang yan. Okay, so yan po yung ibang tawag po dito sa ating cash receipt journal. Basta po, as long as you are only recording those you have received as cash, dito, ano man po ang tawag po natin dyan, then we are talking about one type of books of account, which is yung cash receipt journal, cash receipt book, books of cash receipt. Okay po. Then, if we have cash receipt, pero naman tayong cash disbursement journal. Yung cash disbursement journal, special journal pa rin po siya, but it is used now to record cash payments of expenses or of our payables. Ito po naman is yung pagbabayad, cash out. Ito is kung cash in, kasi naka-receive tayo ng pera. Ito naman po sa ating cash disbursement, cash out naman tayo. Kasi nga tayo po ay nagbabayad, naglalabas ng pera.
Nagbabayad tayo ng cash payment of our expenses, yung mga hindi natin inutang, binili po natin, cash agad yung basis ng pagbabayad, or tayo po ay umutang. Tapos, babayaran natin yung ating utang, dito po yan sa ating cash disbursement journal. So, yung cash disbursement journal, tinatawag din po siyang cash disbursement book or books of cash disbursement. Yan, iba-iba po. Yung iba po kasi iba yung tawag po nila. But all in all, we are talking about lahat ng cash payment natin. Either bumili tayo, or tayo po ay gumastos, or tayo po ay nagbayad ng ating utang. Dito po lahat yan sa ating cash disbursement journal. Okay? So, aside dito, meron pa rin po tayong ibang special journal. Kasi ito, more on about cash yung usapan natin eh. So, paano naman kung utang? So, let's see. We have another set of special journal. Ang una po is yung sales journal natin. So, special journal po ulit siya. Ginagamit naman siya to record yung ating sales on credit or yung atin pong mga pautang sa atin pong mga customer. So, ito po, ang basis, ayun po pala, nakalimutan kong banggitin kanina, yung basis po ng ating cash receipt journal, yan, ang basis po natin ng recording dyan is our OR. Our official receipt. Kaya lang, ayun, just to share with you, yung may bago po kasi na magiging implementation po si BIR about the issuance of OR. So, tatanggalin na yung OR official receipt. But yung magiging main documents na natin kapag you are selling of goods, sales invoice. Kapag naman services ka, service invoice yung tawag. But, yung mismong formal na revenue regulation, wala pa po silang nilalabas. Okay? So, kung halimbawa po, na magme-maintain pa rin kayo because there are some na gusto pa rin po nila mag-maintain ng OR kasi parang sa kanila po, ang sales invoice is a proof ng kanila pong pagbebenta while the OR is proof na meron ng kabayaran. May bayad. Yung iba po, they still want to remain na may OR sila or collection receipt kung tawagin, pwede rin naman po. Pero dito po, pag sa cash receipt journal kasi, OR or collection receipt, yung proof po natin or yung atin pong basis of our recording. Okay, so yun po ha. Then, for our sales invoice naman, or sales journal, sales invoice naman po, yung nagiging proof nung atin pong recording. Sales invoice, or yung iba ang sinesend nila or binibigay nila sa customer nila is statement of account or billing statement. Okay, so ito is parang proof na meron tayong sales transaction. Ano yun eh? Para syempre may panghawakan ka na prueba na meron talaga tayong transaction at meron talaga akong dapat singilin sa iyo. So, yun po yung use ng ating sales invoice, ng statement of account, saka ng billing statement. Yun po yung binibigay po natin sa ating pong mga customer once na natapos na yung service or once na i-deliver na po natin yung goods. Kasi di ba minsan, nauuna muna tayo mag-issue ng sales invoice, ng SOA, saka ng billing statement, habang in transit pa yung pagde-deliver natin ng goods. Okay po. So, yan po yung ating basis para tayo ay mag-record ng sales journal natin. So, if we have sales journal, meron din po tayong purchase journal. Special journal pa rin po ito. Gamit naman po ito to record yung mga purchases natin on credit or yung mga utang natin sa supplier natin. So, halimbawa po, bumili po tayo ng goods, yun yung binibenta natin, pero utang, babayaran po natin siya for a specific period of time. Dito po natin ilalagay yan sa ating purchase journal. So, ang basis pa rin po natin dito is invoice,
statement of account sa billing statement. Pero this time, hindi tayo yung nag-issue. Kung hindi, galing yun sa ating supplier or sa ating vendor. Okay, so yung iba po kasi ang tawag dun sa mga katransaction nila na binibilhan po nila ng kanilang mga products is vendor po yung tawag po nila or supplier. Okay, so yun po. Ang basis pa rin po natin dito sa ating purchase journal is invoice. So, statement of account sa billing statement, pero galing po yun sa ating supplier. So, dito po natin yan i-record sa purchase journal kung inutang po natin at hindi pa po natin siya nababayaran. Okay po. So, yan. Basically, yun po yung 6 na ating types of books of accounts na pwede po nating gamitin to record our business transactions. Depende po yan, dito po sa Pilipinas, depende po yan sa kung ano yung i-assign or ano yung ilalagay ni BIR doon sa inyong registration. Pero po kasi, kapag international po kasi, since kasama na siya doon sa inyong computerized accounting system or any computerized accounting software, you can easily generate them all. Lahat po yan is magiging available na. Okay? Tapos, iba-iba po per country kung ano yung required na mga reports na pwede nyo pong or kailangan nyo po na i-submit. Pero syempre, basic po yung financial statement. But to some, yung iba po kasi kailangan mo mag-submit ng sales report, yung iba kailangan mong mag-submit ng mga purchase report, so yun, depende po yun. But all in all, if we are talking about accounting software, lahat po yan pwede nang ma-generate in one click. Dito lang po sa atin sa Pilipinas, ang meron pa po tayong manual and we are doing the recording manually dito sa 6 na libro na to. Kung itong 6 na libro na to ang ibibigay sa iyo ni BIR, then kailangan mo silang sulatan lahat. Yan. Ganun lang po ka-tedious, ganun lang po kahirap at katrabaho po kapag manual po yung inyong libro. Mamaya, malalaman po natin yan. May experience po natin. We will have an example po ng manual recording. Okay, so dito po sa Philippines, with respect to the books of accounts, inano po yan, depende po yan or binibase po yan ni BIR on what type of taxpayer ka ba. So, kay BIR, if you are a VAT taxpayer, meaning yung iyong gross sales, GS, gross sales po yan, is 3 million and up. Okay, yan po. Kayo po ay considered as VAT taxpayer na. Kung VAT taxpayer pa ka, itong 6 na to, dapat meron ka. General Journal, General Ledger, Cash Receipt Books, Cash Disbursement Book, Sales Journal, at saka Purchase Journal. So, yun po ay kung ang gross sales mo ay 3 million and up. VAT taxpayer ka. Pero kapag ang iyong gross sales naman po ay below 3 million, ayan, below 3 million, pinakamadami na po yung 4 na types of books. Ano-ano po yun? General Journal, General Ledger, Cash Receipt Books or Journal, Cash Disbursement Books or Journal. Yan na po yung pinakamadami. Pero depende po kasi yan sa type ng inyong business. Halimbawa, ikaw po ay pag freelance po kasi, kadalasan itong 2 lang na to. Or yung mga professionals. Ayan, kadalasan po yan lang 2 na yan. Pero kung halimbawa ikaw ay into service type, itong 4. Okay, minsan naman po, maliit ka lang na business, nagbebenta ka lang halimbawa ng parang general merchandise yung business mo. Minsan po, ang binibigay ni BIR ay itong General Journal, Cash Receipt Book, saka Cash Disbursement Book. So, paano ngayon yun? Paano po yun, Coach? Cash receipt lang. Ako meron. So, saan ko po ilalagay yung mga pautang ko?
pagsasamahin mo na ngayon ang recording. So, dito ko halimbawa cash receipt books or minsan sales journal ang binibigay ni BIR. Depende kasi kapag halimbawa wala kang dala, tapos kung ano yung available kay BIR, pwede ka naman kasing bumili kay BIR. Expect mo nga lang syempre na medyo mas mahal siya ha. Okay, so yan po. So, cash receipt or sales journal, yung ibibigay sa iyo ni BIR, pagsasamahin mo lang. Kung ano ang dapat, laman, yung iyong na-receive na cash, saka kung ano yung mga pautang mo, pagsasamahin mo dito sa libro na to. Kung ito yung binigay sa iyo ni BIR. Kapag naman po, cash disbursement book or purchase journal, minsan po kasi purchase journal yung available, so pwede naman po yan, ina-accept din naman po yan ni BIR. Or kung ano yung available na dala-dala nyo po ha, na libro. Yan. So, ang pagsasamahin nyo naman po is yung inyong cash disbursement or yung inyong pong mga binili ng cash saka yung inyong mga inutang. So, magkakasama po yan dito. Okay. So, yan. Ganun po yung pwede natin gawin. Depende po kasi yan sa kung ano yung i-approve, ano yung ibibigay sa'yo, i-allow sa'yo ni BIR na books of accounts na i-record or gagamitin mo for your recording. Ito po, applicable nga po ito kung manual. Kasi meron kang libro eh. May specific na libro. May mga iba-iba po kasing itsura ng libro po yan ha. Hindi po natin siya pwedeng i-mix. Although, pwede siyang ma-mix kung halimbawang ito pong apat na to, columnar lang yung gagamitin mo. So, kasi meron pong mga columnar na books, columnar po ang nakalagay sa labas. Ayan. So, pag ganyan po, yun, pwede nyo po siyang, wait lang, meron yata akong sample dito. Tignan lang natin kung meron ako. Ayun. Aha, kita ba? Yan. Ayan po. So, ito po yung columnar na books. Ito, generic kasi siya. Ang laman lang po niya ay ganyan. Kita pa rin ba? Parang hindi na. Kasi may background ako eh, no? Ayun, kita. Ayan. Basta yun, ganun po yung itsura lang niya. Puro columns lang, yun nakalagay. So, kung ganun po, yun, pwede niyo po siyang gamitin dito sa apat. Generic po kasi yung columnar. Pero meron na po kasi ngayon lumalabas talaga na specific sa sales journal saka sa purchase journal. So, yan. Depende po sa libro, sa actual na libro na mabibili po ninyo sa National Bookstore or sa other bookstore or mismong sa BIR. Okay. So, any question dito sa atin pong mga books of account? Okay, so for our sample, dito lang muna tayo mag-record, but syempre, pwede rin naman po nating ipakita, itry na ipakita itong mga different subsidiary journals natin. Ayan, thank you po. Yung gross sales po ba na 3 million month? Ay, yun po pala. Quarterly, yearly po. Annual po siya. Pero meron po kasing mga company na halimbawa bago pa lang po sila. At sa tingin nila, ma-reach nila yung 3 million in a year. VAT taxpayer na po agad yung pinipili nila. Kasi dun po sa registration po ninyo, kung bago pa lang po kayo, magre-register kayo, pwede nyo na naman pong piliin na mag 3 million kayo. Kung sa tingin nyo, aabot po kayo ng 3 million. So, bakit? Bakit kailangan na mag 3 million ka na agad ng registration mo? Kasi, unang-una, kapag halimbawang dito ka muna, below 3, dito ka muna nag-register, pinili mo, non-VAT ako. Tapos, in the middle of the year, umabot ka na ng 3 million. So, kailangan mo nang magpapalit papunta dito. So, ano yung mga kailangan mong gawin? Kailangan mo magpa-update ng registration mo kay BIR. Update of registration. Tapos, kailangan mong magpa-reprint ng lahat ng mga documents mo na merong showing your TIN. Kasi po,
kapag non-VAT ka, ang nakalagay sa mga header mo, nakalagay NVAT or non-VAT. Non-VAT reg. Ganun po yung term na nakalagay. So, kung halimbawang ikaw ay magiging VAT reg na, eto po mawawala na. Magiging VAT reg na yung nakalagay. Tapos, pagdating po dun sa mismong OR mo, maiiba na rin po yung itsura. Wait po, hahanap tayo ng sample. So, meaning, kapag sabi pong iba na yung itsura, yung pinaka-format, iba na rin po siya. Wait ha, hanap lang tayo. So, kaya parang instead na yung iba po, para hindi na sila gumastos pa and alam naman nila na sila ay lalagpas or sila po ay magiging VAT taxpayer naman. So, inuunahan na agad nila si BIR para lahat nung kanilang ipaparegister, lahat nung kanilang ipapagawa about being a VAT taxpayer na. So, medyo magastos din po kasi magkano din po ang pagbabayad sa pagpapaprint ng ating mga resibo, pagpapaprint ng ano pa ba? Pagpapaprint ng mga invoice kung kailangan mo may invoice ka. So, medyo magastos din po. Kaya yung iba, instead na maiwasan na nga po yung gastos, ang ginagawa na lang po nila is nagde-declare na sila. Kung yun ay, kung alam mo na sa sarili mo, hindi, alam mo na magiging VAT taxpayer ka, pwede naman po. Kadalasan po niyan is kung ikaw ay nasa construction. Yun, sa construction industry, ano na po yun, 3 million na po talaga sila agad above. Kasi nga, di ba yung kanilang, what if di umabot ng 3M, yung pero nagpa-VAT reg ka. So, kailangan po mag-comply nung mga VAT registration na taxes, saka mga reporting na kailangan nyo po. Yun lang naman po is, kung talagang sure ka na VAT reg, magba-VAT reg ka na, dumiretso ka na ng VAT reg. Pero kung nag-aalangan ka pa din, na, ay baka hindi ako maging VAT, hindi ako umabot ng VAT. Yung iba hindi, yun nga po, yung iba, hindi na muna nila nire-register or hindi muna sila nagko-comply. Dapat pala akong example ng OR. Eto po. Ay, wait. Pangit pala tong sample na to. Walang header. Ayan. Ganito po. Kapag non-VAT ka, ang nakalagay po dun sa header mo, ayan, non-VAT reg. Tapos yung TIN. Tapos dito, kung mapapansin nyo po, wala siyang VAT component. Depende po sa sa format, pero ang mahalaga po dun is yung breakdown nung mismo binayad sa inyo, wala po siyang VAT component. Meron pong possible na tax, kasi withholding tax po ito. Pero yung mismong VAT, wala po yan. Okay, so ganito po yung kapag non-VAT. Kapag VAT ka naman, eto po, ayun, meron na nakalagay na VAT reg.
O, may VAT reg ka na. Tapos dito sa mismong breakdown ng inyong nakuha na pera, meron na siyang mga VAT component. Yun po talaga yung pinagkaiba niya. So, kaya kung halimbawa pong non-VAT ka, tapos papunta ka ng VAT, hindi mo na to pwedeng gamitin kasi VAT reg ka na. What if po kung feeling mo mag-VAT ka pero hindi pa umabot 3M sa buong taon, same thing po ba yung mangyayari? Magpapa-update po ulit ng reg, then reprint. Paano po ulit? Feeling mo VAT ka pero hindi ka umabot ng 3M. Tapos ano po yung pinaregister mo? Non-VAT po. VAT ka pero hindi ka umabot. Wala po. Continuous ka lang din